Kumpirmado na, PRRD Tata yung abogado ni VP Sara Duterte. Good news ito, sama-samang nag-aklas, AFP at militar para sa mga Duterte. BBM sinupalpal ng isang batikan na abogado. So yun po mga banateros, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat at welcome back to my YouTube channel, J. Guevara TV nga po pala, medyo malat pa. J. Guevara TV nga po pala, isa sa mga banateros brothers. At eto, dami natin pag-uusapan, ang tagal kong din nakapag-vlog alam mo hanggang ngayon nangihinayang ako. Alam niyo kung anong pinangihinayangan ko? Pinangihinayangan ko na hindi ako nakasama sa Christmas party ng KOJC. Ayun yung aking pinangihinayangan dahil tayo po ay nasobrahan sa concert, nasobrahan sa pag-iinom. Tayo ay nilagnat ng ilang araw. Inarangkaso. Kaya yung mga dapat puntahan hindi ko na napuntahan. At eto nga, malat ang aking lalamunan. Naku po. Kaya eto, medyo medyo simple-simple lang. At ang dami kong na-miss na na marami akong mga hindi na ibalita sa inyo. Marami akong hindi na reaksyonan dahil sa sakit na yon. At hanggang ngayon yung opera natin na hindi pa natin na ipapagamot ng gusto. Dahil nga dumaan nga itong Disyembre. So alangan naman na sila iinom, ako hindi. So siguro next year na lang. At eto na nga. Daming daming chismis sa larangan ng politics world. Sobrang daming chismis talaga. Iba yung karakas. Iba yung daloy ng daloy ng mundo ng politics ngayon. Kahit December na December, hindi natatapos ang pamumulitika nila laban sa mga Duterte. Ang lulupit ng mga inayupak Walang walang kasawa-sawa, puro lang Duterte. Patatapos na lang ata ang 2024 at magiging 2025 na, puro Duterte na lang po ang napapanood natin sa mga sa ibang mainstream media. Buti na lang talaga nandyan ang SMNI para maghatid ng tunay na balita sa lahat ng mamamayan ng Pilipino. At ito, alam nyo ba, itong mga nakarang araw talaga na-excite ako. Ito, puro panaginip ko, Pastor Apollo si Kibuloy. Talagang magna-number 1 bilang senator sa darating na 2025 senatorial election. Ang lupit nun. Ako, nananabik ako kasi yung datingan kasi ni Pastor, parang makikita din natin ulit yung panahon ni PRRD nung tumakbo siya bilang presidente. So medyo na-excite ako, At yun, mega love shoutout sa lahat ng mga kuya natin dyan sa Eagles, sa Advance, at dyan sa mga OFW Hero Abroad, sa ating mga mahal na senior citizen na patuloy na sumusubaybay kay J. Guevara, at sa lahat ng Banateros Brothers, Merry Christmas, Advance, Happy New Year. So nag-birthday din tayo, At tayo ay 31 years old na ngayon. 31 years old na ngayon na hindi pa rin nakakatagpo ng true love. Napasok pa yun, Hayop napasok pa yung mga ganung linyahan Hindi pa rin tayo nakakatagpo ng ating puribir. Dahil yung mga nakakasalamuha natin medyo palyado minsan. Bata pa naman Sabi nga ng mga matatanda sa akin, bata ka pa naman, huwag kang masyadong magmadali. Tapos ang gwapo mo, doon ako tungtunga pagkausap ko yung mga may edad. Tapos binibigyan ko ng pamasko. Tanong nila, Jay, ba't hindi ka pa nag-aasawa? Ang gwapo mo naman. Gago! Diba? May sabay na may pang-uuto ang gwapo mo naman, ba't di ka nag-aasawa? Sabi ko, ito naman mangingi ka na lang ng pamasko, binola mo pa ako. Pwede ka naman mambola, bibigyan naman. Pwede namang maghingi ng pamasko, ka naman bola.
Oo, grabe, no? Hindi, nakakatuwa lang, no? Pero siguro darating din yung panahon na yun, no? Samantalang, panoorin natin to. Eto na nga. Nga pala, bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So, unahin muna natin itong mga iilan bago tayo dumapunta sa mga main topics. Sa mga main topics natin, no, na mapatungkol sa kay PRRD at sa mundo ng politics world dito sa Pilipinas, panoorin natin doon dating Palace official na nawagan na ibeto ni BBM ang ilan sa panukalang budget sa 2025. Ewan ko dito kay Marcos, lagi yata tuntulog eh. Lagi ka ba lobat? Lagi ka ba tulog? Naknagteteng kasi, panay ano ka lang eh. Oo, ultimong pagbeto ng mga budget sa Pilipinas, parang wala ka ring alam. Akala natin talaga si Ninoy Aquino lang yung pinaka-worst president sa Pilipinas, no? Na nagpatayo ng poste na wala namang... nagpatayo ng tulay na wala namang ilog. At nagpatayo ng tulay na kahoy sa rumaragasang ilog. Akala natin, no? Yung pala, may mas matindi pa, oo. Hindi lang worse, talagang worse the worst. Gago! Ito, panoorin natin itong sinabi ni Atty. Sal Panelo. At ang nagbabalita ang aking kakambal sa SMNI. Nalalawagan ng dating Palace official na i-veto ng Pangulong Marcos ang ilang bahagi ng 2025 national budget dahil ito ay tila may ibang paglalaanan. Narito ang balita ni Carlo de la Peña. At alam po ninyo, yung ginawa nila sa national budget, talagang kitang-kita mo na tinanggalan nila yung mga masiselan, mga sensitibong departamento gaya ng Department of Education. Sa saligang batas, talagang dapat yan ang number 1 mo. Binigyan mo ng budget. Pero tinanggalan mo ito. Ilang bilyon. Laki. Tinanggalan mo rin ng DPWH. Tinanggalan mo rin ang CHED. Tinanggalan mo rin ang Department of Health. Pati Department of Agriculture. Ito yung mga nagbibigay ng serbisyo na kailangan ng ating mga kababayan. Alam nyo maputol ko lang kayo bago natin tapusin. Napakahalaga nitong sinabi ni Atty. Sal Panelo na to. Kasi halos lahat naman tong mga nabanggit dito na pinagtatanggalan ng ulupong na gobyerno. Napakahalaga ho yan sa bawat Pilipino. Totoo ho yan, ha? Hindi yan na biro. At isa pang hindi biro dito. Alam nyo ba, etong si Atty. Sal Panelo, bago pa maging tigapagsalita ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ito ay solid Marcos. Alam nyo ba yan? Hindi totoo. Etong si Atty. Sal Panelo ay solid Marcos ito. Na ngayon ay nagsasalita na dahil hindi niya na nga gusto ang pamamalakad ng gobyernong Marcos Jr. Hindi totoo yan. Hindi naman sa alam naman natin na itong si Atty. Sal Panelo ay solid Marcos yan. Oo. Pero alam na mismo niya na wala na, pangit na ng kalakaran. Ang pangit na ng galawan ng gobyerno natin, so kailangan ng kalusin. Kaya talagang naniniwala ako dito sa kay Atty. Sal Panelo. Yan ang reaksyon ni dating Chief Presidential Legal Counsel, Atty. Salvador Panelo, sa mainit na usapin ng 2025 national budget. Matapos kasi ang naging pagpasa ng panukalang pondo para sa susunod na taon sa Bicameral Conference Committee, umani ito ng iba't ibang reaksyon kabilang na sa ilang senador. Kabilang kasi sa napuna ang pag-zero sa subsidy fund ng PhilHealth na malaking bagay para sa kababayan natin na walang sapat na pinansyal na pagpapagamot. Gayon din ang pagbabalik ng pondo ng AKAP na una namang hindi nabigyan ng pondo sa Senado. Dahil dyan, ang nakatakda ng ceremonial signing ng 2025 national budget nitong December 20 ay ipinagpaliban. Kaya itong si Presidente Marcos Jr., supposedly pipirmahan niya na, di ba? Nagbago isip niya. Kasi nga, talagang masyadong obvious, masyadong kitang-kitang ebidensya. Nananakawin lamang yung mga nire-program nila para sa eleksyon.
Kaya naman ito ang naging panawagan ni Panelo kay Marcos Jr. Kaya sana itong si Presidente Marcos Jr. ibito lahat yung portion na yun at ibalik sa Kongreso at baguhin na lang. Otherwise, pwede namang hindi na pirmahan lahat yan, balik tayo sa original budget. Yun ang maganda. Ibalik na lang sa original na budget yung lahat ng mga pinagtatanggalan nila. Kasi ito, isipin nyo, kahit anong beto dyan ni Pangulong Marcos Jr., kung puro magnanakaw pa rin sa Congress, walang mangyayari dyan. Hindi totoo yan. Kung halimbawa, ibalik niya man nila lahat yan, ibalik man ni Pangulong Marcos yung mga budget ng mga pinagtatanggalan nila yan, ng mga portion na yan, wala pa rin mangyayari kung talagang puro magnanakaw ang nasa Congress. Ako naniniwala ako dyan, useless din yan. Kung si Panelo naman ang tatanungin, ang nais nito ay maibalik ang pondo ng PhilHealth at dagdagan pa ito. Sa ngayon, patuloy pang pinag-aaralan ng palasyo ang panukalang pondo sa susunod na taon. Para sa Diyos at sa Pilipinas, ewan ko ba kung ano yung... Alam nyo ito kahit papano, kahit mahirap ang ang kalakaran dyan sa PhilHealth, kahit papano nakakatulong din naman yan Sabihin na natin na medyo palyado, pero nakakatulong pa rin yan sa ating mga kapwa Pilipino, yung PhilHealth na yan. Tapos tinanggalan ng pondo. Imbis nga dapat kaya nga tinatawag na worst president to si Marcos. Alam mo kung bakit? Kasi first time in history of the Philippines. So, English yun no? First time in history sa Pilipinas na dapat na magdagdag ng pondo, hindi. Ang nangyayari, kaltas. Ang nangyayari, tanggal pondo. Imbis na dagdagan para mas kaso wala rin pala, no? Wala din pala. Napag-isip-isip ko kasi kahit naman dagdagan ng pondo yun, kung corrupt din yung nandun sa PhilHealth, wala rin mangyayari. Di ba? No. Kahit anong dagdag dyan, kung puro corrupt talagang namumuno, halimbawa dyan sa PhilHealth na, kung sino man yung namumuno dyan, o dagdagan ng halimbawa 1 palagay na natin, kunwari, dagdagan ng 1 billion ng pondo ng PhilHealth. Kung corrupt yung namumuno dyan sa PhilHealth, wala din. Nga Bells, kung malari sa Ontiveros, wala din. Gago! Diba? Wala tayong magagawa dyan Sila may hawak ng pera. Samantalang, eto na. Eto na ang mga buhay Eto, BP Sara kasama sa rekomendasyon ng Quadcom na iimbestigahang mabuti. Ano naman kayang pinagagawa nitong mga buhayan na to, no? Supply natin. Sa 51 pahinang rekomendasyon ng House Quadruple Committee, kabilang si Vice President Sara Duterte, sa inirekomendang maimbestigahang mabuti. Ang 4 House panels ang dumidinig sa issue ng extrajudicial killings o EJK sa anti-drug war ng Duterte administration, illegal drug trade at illegal Philippine offshore gaming operators o POGOs. Gayun din ang mga maanomalyang transaksyong sangkot ang mga lokal na pamahalaan kaugnay ng mga ito. Batay sa rekomendasyon ng Quadcom, dapat makapagsagawa ng malalimang investigasyon ang Anti-Money Laundering Council sa umano'y joint bank accounts ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at VP Sara. Ayon kay dating Senador Antonio Trillanes IV, sa joint bank accounts umano ipinadadala ang salapi galing sa isang drug lord. Matagal na itong pinabubulaanan ng mag-amang Ano to si Trillanes kung talagang kabaliwan na isip nito. Tapos Gedso, sorry ka. Kung anong bagay kapag hindi kasi ito parang lang to, hula. Ano ba English ng hula? Conclusion ba tama? Gago! Hula. Halimbawa, tumatakbo si Trillanes, 'di ba? Tumatakbo siya bilang mayor ng Caloocan, So ikaw, syempre, pag mayor, kailangan malakihang pondo mo diyan.
So, ano pa ba ang kailangan mong gawin? So, maghanap ka ng mag-i-sponsor sa'yo. At pag nakahanap ka ng nag-i-sponsor sa'yo, kahit anong iutos ng sponsor na yun, susundin mo. So, saktong-sakto na yung ginagawa ni Tambaluslos at ni Marcos at nung iba pang nilang mga bataan dyan sa gobyerno ay swak na swak si Antonio Trillanes. Hindi ko naman sinasabi na binabayaran si Trillanes. Pero kasi minsan magtataka ka na bakit saan ka kumukuha ng pundo? Pundo ka ba? Diba? Oh, yun naman parang mapapaisip lang tayo sa mga ganung bagay. Oh, kaya medyo nagdududa na ako. So syempre tatakbong mayor, kailangan mo lang pondo, edi sumipsip ka na sa may mga may pera. Duterte. Samantala, nakahanda naman si VP Duterte na harapin ang impeachment complaint laban sa kanya. Sa gitna ito ng 3 impeachment complaints na inihain laban sa kanya sa Kamara, kaugnay ng ginagawang investigasyon ng House Good Government and impeach nyo na. Puro kayo ganyan impeach. Di, ito, pustahan tayo. Aabot pa lang ilang taon to. Hanggang 2028 sa termino ni Marcos. Oh! Ganito lang kasi yan Wait lang, uubo lang ako. Ganito kasi yan. I-impeach ng mga nasa ilalim. Tapos si Marcos ang kokontra. Kunwari. Oh. Ganyan naman nangyayari ngayon 'Di ba? Impeach ng impeach. No, ang mga makakaliwa, ang mga yudiputang mga NPA, o ganun. Sorry. Napapamura na naman tuloy ako Ngayon, yung Congress sasang-ayon din. Ngayon, pag sang-ayon ng Congress, pipigilan naman ngayon ng presidente. Para para magmukhang mabait sa mata ng madlang people. Gago! Ganun ang style nila. I-impeach, pato na impeach, pato, tapos pipigilan nung itaas para magmukhang mabait. Magaling kang kupal ka. Gano'n naman talaga yung nakikita natin dito. Ano pa ba makikita natin dito ng iba? Wala naman. Kundi gano'n at gano'n naman talaga. Diba? At saka yun naman talaga yung strategy na ginagawa nila. Yun nga yung tinatawag na malinaw na ito ay diversional tactic lamang. Dalawa purpose nito. Maging mabait sa mata ng tao si Romualdez. Maging mabait sa mata ng tao si Marcos Jr. Maging masama sa mata ng tao yung Congress. Sanay naman sila dun Magmukhang masama ang mga NPA, sanay naman di sila dun. Tapos, isa pang purpose niyan is matabunan ng kabulastugan na nangyayari sa gobyerno. Lahat ng kapalpakan na ginagawa ng gobyerno sa Pilipinas, matabunan. At mag-focus ang ibang Pilipino sa issue ng mga Duterte na hindi naman deserve nilang usigin dahil wala naman silang ginawang masama sa Pilipinas. Sa halip nga, sila pa nga ang nakatulong sa bansa natin. Yun, no? Public accountability sa paggastos nito ng confidential fund. Mukha na yung mga congressman, no? Hindi napansin ko lang. Tingnan nyo. Si Paduano kamukha ni Benny Abante. Si Barbers kamukha ni sino ba to si Akop. Si Fernandez kamukha na nitong isa na to. Magkakawig na sila no? Punta nga lang matagal kong di nakabalik na-miss ko kayo Well, I am confident that I did not break any law. I did not do anything illegal. Pero syempre sa makita nato karon na murag wala na may rule of law, no? So pag naang kaso, amo ala niya ako ato ba?
Inihayag din itong nagkausap sila ng amang si dating Pangulong Duterte at nagpresenta umano itong maging isa sa kanyang mga abogado. He'll be one of the lawyers for all the cases mo yang ginaingon, and he's preparing his documents karon sa IVP. Nakahanda na rin anya ang kanyang legal team sa mga reklamo. Binatikos naman ito ng Makabayan Bloc lawmakers at tinawag na political theater. Dagdag pa ng mga ito. Sorry. Political theater? Kayo pa may ganang magsalita nun? Kapal talaga ng mga pagmumukha nito mga. Di pa nagkamatay ito. Ito, dapat sagutin na lang ni VP Sara ang mga aligasyon laban sa kanya. Nasa tanggapan pa ng House Secretary General ang impeachment complaints na inihain laban kay VP Duterte at hindi pa Kasi kaya naman nila ito i-direkta na eh. Kaya nila i-direkta yung kaso, hindi nila may direkta kasi nga kailangan nilang pabain yung usapin ng AJK, usapin ng confidential fund, usapin ng impeachment kay VP Sara Duterte. Ganon ang estilo ng mga hayop na to. Di pa nagkamatay kayo, no? Ito wish ko lang ha. Halimbawa, nagpupulong kayo, nagmi-meeting kayo kung paano pabagsakin ng Duterte. Mabagsakan sana kayo ng aeroplano. At sama no? Sama mo naman, Jay. Kung sama mo. Visit eh. Okay din yan. Dami namin content. Ito. Saan tayo? Ito. Maganda to. Ito muna. Yan. Malaking good news ito. Sama-samang nag-aklas AFP at militar. Sumanib na sa Duterte. Nakahanda na ang lahat. Ewan ko lang kung totoo to ha. So, panuurin natin. Ito ang mainit na balita na dapat malaman at mapanood ng taong bayan at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media na tila ayaw ipalabas ng bayarang media. Dating Presidential Legal Counsel, Attorney Salvador Panelo, matapang na nagsalita, mga militar, handa na di umanong kumalas sa gobyerno. Pero bago natin simulan ang balitang politika ngayon sa Pilipinas, kung ikaw ay bago pa lamang sa aming channel, ay please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell. Huwag din kalimutang mag-like para mas maging updated. Ay, sa akin din ha. Baka kalimutan niya. Presidential Legal Counsel na si Attorney Salvador Panelo. Tila nagbabala rin si Attorney Salvador Panelo, wag daw biruin ang administrasyon ngayon ang mangilan-ngilan ng mga taong nakikita nila ngayon sa kalsada na handang magwelga dahil ito raw ay nakikita ng mga militar at oras na sila'y magsabay-sabay na magdesisyon, pati mga kasundaluhan papalag na sa di umano yung mga di makatarungang pamamalakad raw ng pamahalaan. Huwag na raw antayin ng administrasyon ngayon na magkagulo ang taong bayan at sila ang magdesisyon dahil baka hindi raw nito nalalaman na mukha di umanong malapit na ring masagad ang men in uniform dahil sa tila panggagago raw ng administrasyon. Bukod sa pagkat ng budget ng nasabing opisina ng Armed Forces of the Philippines ng 10 billion pesos, patuloy di umanong tinatanggal ng Marcos administration ang mga general ng Armed Forces of the Philippines na maaring dahilan para hindi na matuwa sa pamahalaan. Hindi yan alam nyo, yung mga tinatanggal ng mga general dyan sa AFP, siguro yun yung mga natutunugan nila na hindi nila kayang kontrolin. Kasi yan ang kalakaran ngayon kapag hindi ka nila kasabot, kung hindi ka nila kakampi o hindi ka nila parang hindi ka nila kakulay, automatically ligwak ka. Ganun yung ginagawa nila kapag lalot nalaman nila na mas loyal pa kayo kaysa sa dating Pangulo kaysa sa Pangulo, ligwak ka kagad dyan. Kaya alam nyo, at yung mga wag po kayong magagalit sa lahat ng PNP, sa lahat ng NBI, sa lahat ng AFP. Kung ano man yung mga sinasabi, katulad niyan sa PNP, 'di ba? Na nagbitaw ng salita si General Marbil na ang mga
gumagamit ng droga, hindi matatawag na addict. Kasi minsan daw ginagamit lamang sa pagtatrabaho. At ganun din sa AFP. Kamakailan lang nagsalita si Browner na mas priority nila ang posisyon. No? At sa NBA naman na ngayon ay parang nag-iimbestiga sa tinatawag na death threat ni BP Sara kay Marcos Jr., kay Lisa at kay Satanas Tamba. Hindi natin sila masisisi. Lalong-lalo na yung nasa laylayan or nasa baba ng mga leader na yan. Maaari yung mga leader, sila Marbil, sa NBA, si Santiago, si Browner, pwede natin masisi. Pero kasi leader sila eh. Sila dapat yung mag-guide sa mga sa mga nasasakupan nila. Pero hindi natin masasabing 100% ay kakampi ng administrasyon. No, diyan sa PNP, NBA tsaka sa AFP. Hindi natin masusiguro yan. Baka nga diyan yung leader lang ang kakampi ng administrasyon. Kaya medyo kabahan din kayo. Tuloy natin. Lahat sila, alam mo, maniwala ka. Si Presidente nga ang pumipigil sa military. Ayaw niya ng coup. Ang dami na lumapit sa kanya. Ayaw ko ng bloodshed. So, you're saying that active and retired military personnel ay lumalapit kay dating Maraming lumalapit sa kanya. At sinasabi pong Totoo yan. O edi, ano pa? Ano po? O edi, mag-take over sila. Kasi kahit nung presidente That's pa yan. serious. Nung presidente pa yan, di ba, iniiwan kami sa cabinet niyan, sa galit niya, kayo, bahala na kayo, magkudita kayo kung gusto niyo. Ayoko na dito sa gobyerno to. Di ba? Ganon. Yun din ang sinasabi niya. Kung gusto niyo yan, pero ayoko ng bloodshed. Ayokong madugo. Alam niyo, totoo to. Totoo to. Ito na lang halimbawa. Kayang-kayang pababahin ni PRRD or ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang mga kapatid nating mga Muslim. Ang mga taga-Davao. Para lang pababain si Marcos Jr. Pero hindi niya yung ginagawa dahil, alam niyo kung ano, dahil ayaw niya nga ng gulo. Ayaw niyang dumanak ang dugo. Ayaw niyang magkagulo, ayaw niya ng gulo. Yun. Dahil ito na lang, nung panahon niya, yung mga bansa na gustong kontrolin tayo, hindi tayo makontrol dahil sa utak ni PRRD, sa talino niya. Na kayang-kaya rin naman natin na parang, diba, noon nga parang tinatakot-takot pa tayo. Pero ang ginawa ni PRRD, dahil matalino siya, pinakisamahan niya yung iba't ibang bansa sa buong mundo. Hindi tayo nagalaw. Nagkaroon ba ng gera? Hindi. Tingnan mo ngayon. Sobrang kahanginan ng presidente natin. Gusto tayong gerahin ng China. Ganun yun alam nyo, naniniwala ako dito si PRRD kasi si dating Pangulo ay nakasama na rin namin ng makailang ulit na kwentuhan na parang normal lang na tao. No? Pero yung respeto namin di nawawala syempre. Iba ang respeto namin yan sa mga Duterte na yan, di ba? Kahit sino sa mga Duterte, iba ang respeto namin ng Banatero sa mga yan. So nakausap namin yan at lagi niya sinasabi sa amin na ayaw ko ng gulo. Ayaw ko ng gera. Ayaw kong masaktan ng mga Pilipino. Ayaw kong magkasakita ng bawat Pilipino. Yan lagi ang bukang bibig ni PRRD. Kaya dito sobra ako naniniwala sa sinasabi ni Atty. Sal Panelo. Hindi ba sinasabi niya, hintayin nyo na lang, patapusin nyo na yung mama. Ayun, sa totoo lang, between us, talagang yun ang gusto ni Presidente. Matapos lumabas ang balitang ito ay Yun, yung about dun sa i-impeach si Marcos Jr., patalsikin, hindi. Palagi niya rin binabanggit sa amin niya na, kaya na lang natin, mag-antay tayo. Bahala na kung halimbawa man ng mga Pilipino talaga ang magdesisyon na i-impeach si Marcos, so wala na akong magagawa doon kasi pangkaraniwan Pilipino na lang din ako. Pero kung ako tatanungin, hayaan yan si Marcos na umupo dyan, patapusin sa termino at pagtapos ng termino, dun niya pagdusahan lahat ng kawalangyaan nila na ginawa nila dito sa Pilipinas. Alam niyo ako, pabor ako dun sa ganun. Kasi eto na lang halimbawa ikaw may kaaway ka.
mortal mo siyang kaaway. O may isang tao na mainit ang dugo sa iyo. No, mainit ang dugo sa iyo. Tapos ginabaan, gaba ba? Gaba, dili magsaba, ganun ba 'yun? Ganun, no? So, etong tao na to, ikaw namayapa ka na sa edad na 70 years old or 60. Enjoy mo na buhay mo na, hayop ka. Baka magreklamo ka pa. Ngayon, eto. Yung galit na galit sa yung tao, umabot ng 250 years old. Na may sakit na diabetes, na may sakit na high blood, may sakit na rayuma, may sakit na namamagayong betlog. Halimbawa, ganun, ha? So, ilang daang taon niyang pinaghihirapan or nagtitiis dun sa sakit niya na yun. Ang sarap sa pakiramdam nun. Yung tipong buhay ka pero parang binubunot na yung kaluluwa mo. So, para sa akin, ako, pabor ako dun sa sinabi ni Perardi na yan. Napatapusin yan. Pagtapos niyan, bahala na yung taong bayan na umusig sa kanya. Kung ano man yung mga, hindi, alam nyo, bandang huli, mga kabanatero, sisingilin at sisingilin si Marcos Jr. at lahat ng mga politikong kurap at kung ano-ano pinagagawa dito sa Pilipinas ngayon. Sisingilin sila bandang huli pag natapos na. Kasi sa panahon ngayon, sila yung nandyan Andyan sila sa tuktok ng kapangyarihan nila. At darating ang panahon na babagsak at mawawala din sila dyan sa pwesto. Papapalitan din sila. O ngayon, so wala na silang kapangyarihan sa administrasyon, doon na sila ngayon sisingilin. Kadalasan lang yan O kita mo, Goliath versus Samson. Bakit? Tinapatan ba ni Samson ang lakas ni Goliath? Hindi. Inutakan niya si Goliath. At doon niya pinuntirya sa kahinaan nito. O ngayon, etong mga ulupong na mga politiko na to, na grabe sa kasibaan sa pangnanakaw sa kaban ng bayan, darating din ng punto na hihina sila. Kasi ngayon malakas sila, hihina sila at pag nangyari na yun, doon na makakabawi ang buong Pilipinas sa kanila. Sa lahat ng kawalangyaan ng ginawa nila. So ngayon, dito naman tayo sa pinaka main topic natin. Ito, matapos pagtulungan ng anak ni Duterte, napuno na PRRD, kumpirmadong tatayong abogado ni VP Sara Duterte ba? Ayos to, panoorin natin. Tatapos nga raw ng maaga ang di umanay imahinasyon ng maraming taong pilit na pinababagsak ang Vice President na si Sara Duterte dahil kasunod ng 3 impeachment case na isinampalaban sa kanya. Tila kinumpirma ng Vice Presidente na posibleng tumayong legal counsel nito ang kanyang sariling ama at former President na si Rodrigo Roa Duterte. Yes, you heard it right. Posibleng maging abogado ni Vice President Sara Duterte ang kanyang sariling ama, dating prosecutor, mayor at former president si Rodrigo Roa Duterte patungkol sa mga legal battle na kinakaharap ng Vice President. Alinsunod ito sa 3 magkakasunod na impeachment cases na isinampa sa kanya. Ito ang tiniyak ng Vice Presidente sa nangyaring event sa Davao City kung saan taon-taon ginagawa ng kanilang pamilya ang Thanksgiving party para sa mga Davaoenyo. Ayon sa isang ambush interview, magmula raw kasi ng tanggihan niya ang alok ng kanyang ama na magbigay ito ng pera, tulong para pambayad ng mga abogado. Tila nag-insist na ang former president na tumayong legal counsel nito o maging abogado sa mga kasong kinakaharap ng Vice Presidente, partikular na ang 3 impeachment cases na isinampalaban rito. Bukod kay Representative Rodante Morcaleta, nagpahayag ang former president na kailangan niyang pagtanggol ang kanyang anak na si Vice President Sara Duterte at dahil dito'y pinaplansyo na ang ilang mga papeles sa Integrated Bar of the Philippines para maging tuluyang legal counsel ni VP Sara ang kanyang sariling ama. Alam niyo kung ako tatanungin, unang-una kasi medyo malabo tong balitang to. Siguro ang ibig sabihin ni PRRD na ipagtatanggol dahil talagang
karapat dapat naman talaga ipagtanggol si VP Sara. Siyempre, anak niya yun. Ano bang sakit ang sakit niyan sa mga magulang na walang nyaing yung anak mo na wala namang ginagawa ang masama, di ba? So, para sa akin, alam naman natin, kabisado naman natin si VP Sara na siguro hindi naman din niya siguro hayaan na maistorbo or mahirapan pa si PRRD. No? So, alam naman din ni VP Sara na kayang-kaya niyang harapin lahat ng mga ulupong ng mga politiko na bumabati ko sa kanya ngayon. So, sa akin naman, pabor na maging abogado, pero 50-50 kasi una-una si PRRD medyo may edad na rin. So, ako gusto ko nga talaga magpahinga siya para mas mahaba pa natin siyang makasama, makita, mapanood, di ba? So, kasi alam naman natin, may edad na. So, para sa akin, siguro 50-50 na, ano. At alam ko naman, kayang-kaya ni VP Sara yung mga hinayupak na yan. Oo. Basic na basic kay VP Sara yung mga yan. Hindi naman uubra yan kay VP Sara. Sadyang ano lang talaga. Sadyang sobrang madrama lang ang mga mga kumakalaban sa mga Duterte. Ang strategy nila kasi lusob ngayon, atras mamaya. Sa madaling salita parang gusto lagi nilang magpasimpatya, kumuha ng simpatya sa taong bayan. Kaso hindi naman kami tanga. Ayun, kabisado na namin kayo. Diba? Kaya tuloy na natin ba? Ay mismo sa full report na inilabas ng Manila Standard sa kanilang official website, former President Duterte to represent VP Sara as lawyer versus impeachment cases. Former President Rodrigo Duterte expressed his willingness to serve as Vice President Sara Duterte's lawyer in defending her against the legal challenges she currently faces, including the 3 impeachment complaints filed against her. According to the Vice President, the former President voiced his concern and asked about the status of her impeachment cases during the Christmas Eve dinner in Davao. VP Sara quoted on a statement. He said he will be a collaborating counsel for all cases. Bukod sa English at hindi ko maintindihan, yan na natin yan. No? Ayun nga, kasi yun lang naman ng punto ang naman dito, ang topic, kumpirmado ng mag-abogado ni PRRD. Or sa madaling salita, sanay puwersang mag-amang Duterte. So para sa akin, ang pinakamaganda kasi nating gawin sa nangyayari ngayon, suportahan ng 101% si VP Sara Duterte. At ang mga Duterte. No, yun ang mga natin dito, yun ang pinaka-the best nating gawin. Kaya kasi alam naman natin kayang-kaya ni VP Sara lahat yan. Kahit dumagdag pa yan, kahit maging lahat na ng mga politiko, magtulong-tulong yan para pabagsakin ng mga Duterte. Para pabagsakin ang mga Duterte, kayang-kayang harapin ni VP Sara Duterte yan. At naniniwala ako dyan, no? So yun mga banateros, anong may kukomento nyo sa mga napanood nyong video, sa mga nireaction na natin, comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. At siyempre, mega shoutout sa lahat ng Hero Abroad, saan man sulok ng mundo. Ingat po kayo dyan at sa ating mga mahal na senior citizen at sa lahat na sumusuporta sa Banateros Brothers, syempre especially to Yasiminay guys. Huwag niyong kalimutan, malapit na number 52 sa balota, Pastor Apollo Sikibuloy. Gusto niyong mawala korupsyon sa Pilipinas? Ayan na, may blessing ng paparating para sa Pilipinas. So yun, hanggang dito lang. Maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, Banateros ay tinutulungan.